Hello po mga ka-EDS Nation, nagbabalik po tayo para sa ating panibagong podcast. Mainit-init po ngayon yung mga usapan natin sa confidential fund. In fact, hindi naman ngayon lang nangyari ang usapang yan. No? Even before pa ay naging usap-usapan na ang confidential funds at napakarami na pong kuro-kuro. Ako po nakapag-sulat na rin po ako ng isang article na dedicated sa confidential fund dati, explaining bakit hindi siya pwedeng i-explain publicly, no? And hindi lang siya applicable for Sara Duterte, but such explanation was and is and will be applicable sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at mga politicians na may confidential funds. Kasi yung confidential funds po, pati mayor ngayon po, meron po yan, no? At saka sa iba't ibang ahensya ng gobyerno like PCSO, DA, DepEd, Office of the President, I think Ombudsman din meron, at marami pa pong iba. I think PAGCOR, if I'm not mistaken, no? So, hindi po per se mali ang confidential fund. Okay? At hindi po siya exclusive para sa mga ahensya o mga departments ng gobyerno na may kinalaman po sa national security. Kasi lahat-lahat po ng mga alter ego ng ating Pangulo, o yung gobyerno natin, yung mga departments na yan, meron po yung kanya-kanyang issues at meron po silang kanya-kanyang trabaho at responsibilities na may kinalaman po sa national security. Okay? So, hindi lamang po exclusive ang confidential fund at saka intel funds sa Department of National Defense at saka sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pag-implement ng batas for our defense and national security. So, bakit daw hindi sinasagot ni Vice President Inday Sara Duterte yung mga issues na binabato or tinatanong sa kanila doon sa budget hearing or budget deliberation or budget briefing? Alright. Now, nag-e-evade po ba si Inday Sara Duterte ng scrutiny sa kanyang budget? Yan po ang isang question na sasagutin po namin based po sa mga existing policies at procedures ng ating gobyerno. Now, una, yung pagsabi ni Duterte na ifo-forgo niya, yung kanyang opportunity to defend her budget is not actually evading questions. Kasi diyan nag-umpisa, di ba? Kasi ang trabaho po ng Congress ay gumawa ng batas, right? So ang nangyari po sa briefing ngayon ay binibigyan nila ng opportunity si Inday Sara Duterte na i-defend ang kanyang budget. Okay? So kaya sabi ni Inday, I will forgo the opportunity to defend. So, hindi na daw niya i-defend. Okay. And in the very first place po, lahat-lahat po ng mga naging presidente previously, hindi naman talaga nila dine-defend yung kanilang budget. Kasi parang parliamentary courtesy na yan at naging tradition na po yan ng Kongreso, no? At naaalala ko po last year, noong 2023 po yata yun, para sa budget ng 2024 ay humingi din po, noong humingi po ng budget si Inday Sara ay in few minutes po naprobahan siya agad, no? Hindi dahil hindi nag-scrutinize ang Congress, kundi because of parliamentary courtesy at ito po ay tradition. Okay, baka tanungin nyo, paano nila malalaman kung hindi sila magtatanong? Bakit ganun kabilis yung pag-approve nila ng pundo noong 2023 at walang tanong-tanong? Same thing din po kay VP Leni noong siya ay naging presidente. For 6 years, wala pong tanong-tanong, approve po ang budget. Ganun din po sa mga nakaraang VP prior to VP Leni. At ganyan din po ang nangyari kay Inday Sara. Ngayon lang po naging ganito yung hearing dyan sa Kongreso or yung briefing dyan sa Kongreso kung saan nagkaroon ng hyper scrutiny, no, sa detail by detail yung budget. And wala namang masama, no, walang masama sa pag-scrutinize ng budget, no, don't get me wrong. Ako po,
ano ko po yan, ako po, no, advocate po ako na scrutinize ang MOOE ng ating mga kongreso at senador. Okay? Na wala po kasi silang liquidation sa kanilang MOOE ng ng official receipt certification lang. Ibig sabihin nun, kapag gumasto ako ng 5 million, okay, hindi ko na kailangang kumuha ng resibo para patunayan kung saan ko siya ginasto. For example, winaldas ko siya. Ang gagawin ko lang, gagawa ako ng certificate, ginasto ko ang 5 million para sa ganitong project. Wala na pong ebidensya. Tapos na, ganun na po. And papasa na po siya sa COA by mere certification. No? So, advocate po ako niyan, no? Yung scrutiny ng budget, no? So, ganyan po yung nangyari, no? So, yan po yung, so, kailangan po natin talagang scrutinize yung budget. So, same thing din po kay Inday Sara Duterte. Wala po akong issue doon na i-scrutinize natin siya. Pero, ang scrutiny po, bigyan po natin ng totoong context, no, sa procedure ng government. Hindi porke ginamit mo yung scrutiny, scrutinize the budget, scrutinize the politicians. Hindi porke ginamit mo na yung term na scrutiny ay +1 ka na po sa langit at parang pinagtatanggol mo na po ang ating bansa at parang mahal na mahal mo na ang ating bansa or concern ka sa mga nangungurakot na politiko. Okay? Pero hindi mo naman po ginagamit yung term na scrutiny sa tamang konteksto. Okay, so ano ba yung procedure doon sa budget briefing at deliberation? Ang ginagawa po dyan, i-represent yung proposal. Regardless kung si Sara Duterte man yan, ombudsman, ang presidente, or yung si Gibo, depende kung sino yung nangangailangan ng budget, no? And then, ang gagawin po ng Kongreso ay i-approve or i-deny nila. Okay, yan po yung trabaho nila. Hindi po pumapasok dito yung scrutiny. Kasi the budget is prospective. Ano pong ibig sabihin ng prospective? In the future. So, i-defend po ng humihingi ng budget kung deserve ba niya yung budget na yon. Gets? So, kapag ma-defend niya, ibibigay ito ng Kongreso. Kung ayaw naman niyang i-defend or kapag hindi niya ma-defend, di babawasan ng Kongreso. Wala pong scrutiny nangyari doon. Baka sabihin nyo, bakit hindi dapat tayo magtanong? Kasi kaban naman yan ng bayan. Okay? Hindi po trabaho ng Kongreso na magtanong sa post-utilization status ng mga budget. Kasi ang trabaho po nila ay mag-approve at mag-deny para maging batas. Yun po yung trabaho nila doon. Wala pong yung sinasabi natin na scrutiny na isa-isahin yung detail, hindi po yan ginagawa sa Congress. It just so happened that it was Inday Sara. And dito nga lumalabas yung anggulo na namumulitika sila, nagkakaroon ng fishing expedition, no? Sabi ko nga hindi naman masama, no, na magtanong, kaso lang mali po yung procedure. Kasi hindi naman talaga yan ginagawa sa traditionally sa VP at saka sa ibang department. Yung ganun ka microscopic na scrutiny, hindi po siya proper at hindi po siya mandate ng Congress, because yung humihingi ng budget is that ang gagawin lang ay i-defend kung deserve ba niya. Kasi nga prospective, hindi mo mai-scrutinize yung budget na hindi pa nagagasto. Nag-guess nyo ba? So nag-propose ka, yun pa lang ang magiging budget mo at yun ang trabaho ng Kongreso kung i-approve nila o hindi. Wala kang i-scrutinize doon kasi hindi pa siya nagasto. Ang mag-i-scrutinize na ng budget after ito nagasto ay yung COA na. And that's separation of powers. And that's the exercise of the independence and oversight function ng COA as an independent constitutional commission. Nagigets ba natin yung konsepto doon, guys? So, nung sinabi ni Inday na she will forgo the opportunity to defend, hindi po siya nag-evade ng scrutiny. Kasi in the very first place, hindi po proper yung mga tanong ng mga kongresista. Kasi post-utilization na po yun. Pero balik tayo, of course, ang rami nating kuro-kuro dito, lahat ng opinion natin gusto nating maging tama, no?
at lahat ng mga opinion natin ay naka-anchor doon sa pinapaboran natin. Aminin natin yan, real talk yan, let's be realistic. Okay, so dahil po lahat naman ng tao ay may bias, no? Lahat naman ng tao ay may preference, and that's pretty normal, no? Paano po yung resolution? Paano po natin gagawan ng paano po tayo pupunta sa center? Paano natin i-moderate yung pagkakaiba at pag-clash ng mga opinion? Doon tayo sa rules. Kaya nga po meron tayong batas, meron tayong procedures, at meron po tayong rules para maiwasan yung pamumulitika. Nagigets nyo ba? Kasi naturally po sa politics, normal lang po na magkaroon po tayo ng iba't ibang opinion at position, no? Pero in making such position at in advocating for that side of the fence or in choosing that opinion and in formulating that opinion, dapat nakaangkla po tayo sa isang rule. Kasi yung pong rule na yan at yan pong procedure na yan, yung magiging resolution natin pag nagkaroon ng conflict. Kasi kapag hindi natin sinunod yung rule, naku, ano ang mangyayari dyan sa korte? Ano ang mangyayari dyan sa Congress? Magiging circus dyan. Ang budget inquiry po ay hindi po siya parang talk show na you would ask anything and everything under the sun. Hindi po siya ganon. Hindi po talk show ang congressional inquiry at hearing sa budget. Magtatanong lang po sila ng mga questions na may kinalaman sa i-draft nilang batas. Kasi po, yung budget po ay batas po yan. Yung General Appropriation Act, GAA. So, yun po ang trabaho ng Congress, no? So yun po, ang responsibilidad ni Inday doon ay para i-defend yung budget. Okay. So, regarding naman po sa confidential fund, bawal po siyang tanungin sa Congress. Not because walang scrutiny, but because confidential funds are classified in nature. Nagigets niyo po ba yun? Hindi po ito basta-basta pinag-uusapan sa publiko. Dahil sensitive po yung information. And maaring na frustrate kayo, no, na hindi ito nasasagot ni Inday dahil hindi niya siya gusto. And I validate that feeling, no. I recognize that frustration na bakit parang hindi niya sinasagot. Kasi yan po ang batas. Sumusunod lang po siya sa batas. Marami po tayo mga memorandum, mga circulars, mga letter of instructions po. Marami po yan since Marcos time na nagbibigay po ng guideline kung paano po i-handle yung confidential funds. Hindi po yan basta-basta sinusupubliko, mas lalo na po sa Congress. And I think the Congress abused their power, no, na pinapa sila ng copy kung saan nagasto yung confidential fund. Tapos hina-hyper-scrutinize sa maling forum. Okay? At sa maling venue. Ang nakakaalam lang po ng confidential fund ay COA. Okay? Ino-audit pa rin po yan ng COA. Don't get me wrong, ha? Ino-audit po yan ng COA. May scrutiny po yan. Nandoon po yung scrutiny. Hindi po yung Congress ang mag-scrutinize sa paggasto, kundi trabaho po yan ng COA. Otherwise, kung ipipilit po ng Congress na tanungin doon sa forum na yon, umaabuso po sila sa kanilang kapangyarihan. Dahil hindi po nila scope ang mag-audit. Trabaho po yan ng COA. Okay? So that's the reason why hindi dapat ito sagutin ng OVP. Kasi nasa maling forum at may pamumulitikang nangyari. Nagigets po ba natin yon? Okay. Yung confidential fund po na yan, it's audited by COA. Then, nagsasubmit po sila ng copy sa Office of the President, Office po ng House Speaker, and Senate President. So, meron pong visibility dyan si Martin Romualdez, si Cheese Escudero, ang COA, at saka sa Office of the President.
At yan po ang nature ng confidential fund. So hindi po siya nag-e-evade ng questions regarding sa confidential fund. Okay? Hindi po niya sinasagot, not because hindi niya masagot, but because it's the nature of the confidential fund. Hindi po siya pwede sa forum na yun. COA po ang dapat magtanong dyan. Dahil yun po ang trabaho nila. Kasi po kapag ibibigay po natin lahat ng power sa Congress, and I do believe sa mga critic ni Sara, yan ang gusto nila, tanungin siya doon about confidential fund. No. Magkakaroon po tayo ng magiging circus na po yung Congress. If we will give that power, at pag nangyaring yan, nagkakaroon tayo ng president, nagkakaroon na tayo ng president or basis no, para gawin ulit sa mga susunod na politiko. At kapag yung politikong gusto mong manalo ang magiging leader, like for example, sabihin na natin si Risa Hontiveros ang magiging OVP, okay? Kapag siya ang pumunta doon at kapag i-apply din natin in the future yung ginawa natin ngayon kay OVP, magigisa din si Hontiveros at ma-violate din yung procedure. So magiging powerless na din po si Hontiveros kasi definitely yung mga kalaban niya doon sa Kongreso, if mangyari man yan in the future, i-hyper-scrutinize din nila yan, and that would put that person on the spotlight sa maling forum. Nagagets niyo po ba? So hindi po porke frustrated kayo at hindi niyo gusto yung OVP ngayon, it doesn't mean we should break the rules. We should still follow the rule kasi it's the same rule na mag-a-apply kapag kayo naman po ang nasa pwesto. And that would also safeguard your position para hindi mapolitika kapag kayo naman ang nandyan. Nag-guess niyo po ba yun? So the confidential fund should not be discussed in public forum kundi doon po sa tamang venue. So COA po ang mag-audit niyan. And another thing, marami din po mga tanong doon na kine-question nila yung constitutionality ng transfer dahil walang line item. Again, hindi po yan dapat tinatanong ng Congress kasi wala po yan sa procedure. Wala po yan sa separation of powers kasi po scope na po ng Korte Suprema at mga assigned na korte para pag-usapan niyan sa tamang forum at venue. Hindi po yan power ng Congress. Otherwise, kapag ginawa mo yan, kahit hindi mo siya responsibility, ibig sabihin na mumulitika. Yan po ay pamumulitika at grave abuse po yan ng kapangyarihan. Pang-aabuso po siya ng kapangyarihan. Kapag ginagawa mo yung kapangyarihan ng korte bilang isang kongresista. So, tama po yung ginawa ng OVP. Tama po yung sagot niya na hindi siya magbigay ng mga sagot na gusto nilang marinig at ayaw nilang marinig. So, ang binibigay sa kanya, ang sinasagot niya ay ang mga sagot na ayaw nilang marinig para ma-stop na sila sa politicization. Kasi whether we like it or not, mga politiko pa rin ang mga ito at gagamitin nila yung oportunidad na yan para mamulitika sa mga kalaban nila. Maging realistic po tayo. Wag po tayo sa rainbows and unicorns. Wala pong ganun. It does not exist. Yung idealism natin, hindi po yan yung idealism natin kapag kinonvert natin into a reality. Hindi po siya mako-convert perfectly as we intended it to be. Kasi that's the reality. So, again, lagi ko pong sinasabi, I'm open to learning. I want to be proven wrong. Because kung ano man po yung mga sinasabi ko ngayon dito, kung ano naman po yung mga knowledge ko na alam ko ngayon are results of being corrected. And that's my joy. It's my joy being corrected. It's my joy being proven wrong. But make sure na may basis. Hindi po pwede yung personalan at ad hominem. Okay. So, yan po yung mga dapat nating malaman sa nakaraang budget
briefing sa OVP. Okay, na wala pong nilalabag ang OVP na batas, hindi po siya nag-escape ng scrutiny, kundi ang kanyang position doon ay pinamukha niya na may pamumulitika kasi alam niya ang batas, alam niya ang procedure, alam niya ang separation of powers, and ito namang mga kalaban niya sa politika, ginagawan yun ng issue without explaining to public kung ano talaga yung tamang procedure. So pine-personal nila yun, ina-attack yung personality niya. Pinagigits ba natin yun? And kasama naman yan yung mga kalaban mo sa politika. Magpi-PR ka, tapos i-frame mo sa anggulo na gusto mo para mawala sa focus yung rules, mawala sa focus yung procedure, no? At mawala sa focus yung totoong separation of powers na dapat nating sinusunod. At ma-divert doon sa personality na awayan at mudslinging. And normal po ito para sa current structure ng ating gobyerno, unless otherwise hindi po ito mapalitan. Forever po kayo ma-frustrate na may ganitong mangyayari at forever din po kayo ma-frustrate na baka sa susunod may bago na namang Duterte. May bago na namang Marcos, may bago na namang Aquino. At forever po tayong mahuhook dito sa cycle na ito, paulit-ulit na nag-aawayan, paulit-ulit na may personalan. Dahil sa sistema. So unless otherwise mapalitan ito, then mawawala po yung ganitong mga personalan sa politiko. Again, I want to be proven wrong. But of course, when I give my policy position, it's something na kaya kong i-defend. Hindi po ako nagpipick ng position na mahirapan akong i-defend. At yan po ang ating topic sa episode nito. My name is Eds, and this is Ed's Explanation.